Third Space Podcast. What's up, everyone, and good evening. This is Jay, This is Richard, and welcome to the Third Space Podcast. This is your space of breathe to reflect, and to return to what matters. So, magandang gabi ulit sa inyong lahat. Yes. At paalam. Hindi. Paalam agad. Ito ay pinakaunang episode ng This is the first ever episode po namin. And welcome sa inyong lahat. Actually, we have the goal why we are doing this, right? Yes. Ano yung pinaka-goal natin, Kuya Chard? Pinaka-goal natin, syempre, Mantisod, gano'n. Mantisan. Hindi, syempre, ang to, Christian Podcast. Yun. And Christian Podcast. Podcast. Yan, may nagturo It's kasi podcast. Yeah. Syempre, kagaya ng katulad sa prayer natin kanina. So, nagpe-pray po kami bago kami Uy, start. tulog ko. Nagpe-pray. Ayun, ang goal syempre to inspire yung mga other Christian. Yeah. At yun. Katulad nung sinasabi namin sa intro po namin, this is your space to breathe. Tama ba yung pronunciation ko? To breathe. Basta yun, para huminga, para mag-reflect, para bumalik doon or to return to what matters. Always reminders. Ang goal namin dito is magbigay ng reminders sa fellow Christian po namin paano mag-walk as a Christian. Saka, syempre, throughout ng mga episode ng mga paparating natin, meron din tayong mga guests na i-invite. Saka syempre, hindi lang to usapang Kristiyano, may mga testimony. Yun ang maganda testimony. Tapos kwentuhan ng mga experience. Syempre, bilang Kristiyano, meron tayong mga pare-parehas na experience as a Christian. Yan. Kaya makaka-relate kayo. Ayun. So, speaking of pare-parehas, Kuya Chard, magbigay ka nga ng example. Kamusta ka ba sa buhay mo ngayon? Eto. Ano ba? Magpakilala ka muna. Hindi ka pa nila kilala eh. Ako si Richard Ariola, ang aking buong pangalan. Buong Buong buo yung pangalan ko, so dapat ikaw rin hindi na kita may pressure. Ayun, isa akong paano ko ba papakilala? Ako po ay isang dancer, isang... Wow. Sample naman, sample. Paano ba? Ayun, dancer ng ESR family. And ano ba? Sa ngayon, pinagkakabalan ko freelance videographer. And yun, freelance videographer. Yun yung way of living. Yan ba yung tama? Tama ba yung term? Tama na. Way of living. Tapos ano pa ba? Ano pa? Speaking of way of living mo, na-curious lang ako. Paano yung sistema mo doon sa Paano nag-work yung freelancing? May kumukontak sa'yo? Syempre pag freelancing, alam lahat ng mga nag-freelance yan na syempre magkakaroon ka lang ng project pag merong client. May client, yeah. So kapag walang client, walang project. Wala kang trabaho, walang So, kapag freelancer ka, kailangan magaling ka mag-market ng sarili mo. Uy, ganun. Yan. Paano mo bebenta sarili mo? Kunyari ako yung client mo. Ito po yung camera ko. Literal na benta. Ayun. Sige na po. Ayun. Ano pa ba? Isa po kong sa church. Pabigat. Grabe, nakaka-inspire yun nakakabago ng buhay. Sa church po, isa akong ako sa media and sa youth. Ikaw ba yung head ng media team ng kasi church? ako lang rin yun. Hindi, joke lang. Meron naman ako makakasama. Yun. Okay. Yun. So, ikaw ang head ng media team. Yun. Okay. Parang gano'n na nga. Parang napilitan ka doon. Yun, gano'n. Okay. Ayun lang. Tapos, other than media, youth president ka rin, right? Ayun. Saka, drummer sa music team. Wow. Ayun. Yun lang. Okay. So, kamusta naman yung pag-handle mo sa youth? Yan, pag-focusan natin yung youth ngayon. Siyempre, before yun, gusto ko makilala kung ikaw rin yung kakilala. Ako muna? Siyempre. Sige. Yun. Para sa mga di nakakilala, ako si... So unfair naman kasi nagpakilala ng buong pangalan. I-reveal na pala dito. Ito na pala yung revelation ng Hindi daw ma-pressure eh. Okay. Hindi, ako si...
Sana ma-pronounce yun ng tama. Ako si Jom Ephraim. Nani-reveal. It's not Walang masyadong nakakaalam na ito Oo, eh. kasi madaming nagkakamali doon. Ayan. Tinatawag nila akong John Ephraim. Ephraim. Na dapat yun talaga. Oh, dapat Ayan. yun talaga. Originally, yun talaga yung name ko. History, bakit napunta sa ganun? Actually, kasi nung nanganak yung parents ko, si mama, nasa Laguna kami noon eh. Ang nagsulat talaga nung name ko is, according to my parents, kay mama, ang nagsulat nung name ko dun sa, ng doktor ba yun? Yung magsusulat na ng name, papangalanan ako. Yung sulat kasi nung lola ko, parang medyo bilog-bilog daw. So, hindi ata naintindihan nung nurse ata na umaano ng name ko. Kaya ang na-type nila o ang na-register nila is Jom Ephraim. Di man lang nila tinanong muna. Kaya nga eh. Sana, pakilinaw po sana yung di ba? Kasi ako yung nagsasuffer ngayon. Yun yung Pero originally, dapat ang name ko is John Ephraim. Bible, Bible name. So, yung Jom Ephraim, nawala sa Bible. Nawala siya sa Bible. Kasi wala namang Jom sa Bible at wala namang Ephraim sa Bible. So, yun. So, ang naging name ko is Jom Ephraim. Pero mas kilala ako sa pangalang Je. Yun na lang para wala nang paligoy-ligoy pa. Bakit Je, tas minsan EJ? Kasi nung bata ako, when I was young, ang talagang nung lumipat kami dito kasi dati taga Manila kami. Ang tawag sa akin doon is Jeng. Yun yung nickname ko. Inaasar kasi nung bata ako, medyo malambot ako kumilos. Yan. So, nila na ganun ako. Pero hindi naman. Tapos may time na lokohan. Siyempre, yung mga tito, ganun, naglolokohan. So, pinapili ako. Ano bang gusto mo? Robot o Barbie? Yan. Sabi ka na eh. Tapos meron pa ka doktor. Ano ba gusto mo? Guhit o lawit? Yung may ganun. Siyempre ako, pinanindigan ko lalaki ako. So, siyempre, robot. Lawit. Yan. Tapos ayaw nila maniwala. Tapos tinawag nila akong Jeng. Yun yung sa kasi yung partner nga ni Tarzan, 'di ba, Jane. So, parang inaano nila ako, ikaw to, Jane, pero ikaw si Jeng. Yan. Ngayon nung paglipat namin sa Bulacan, nandito na kami sa Bulacan, tinawag na akong EJ. Binaliktad yung Ephraim Jom. So, EJ yung name ko dito. Pero mas prefer ko yung tinawag akong Je. So, yun. Parang yun na yung bago kong pangalan, bago kong identity. Bagong identity? Bago ka pa magkaroon ng identity kay Christ, yun muna yung identity mo. Yun muna yung identity ko. Actually, hindi eh. Nung naging Christian ako, dun ko na yung Je na pangalan. Actually, ang unang tumawag sa akin ng Je, yung dating youth leader namin dito sa church. Bukod pa kay Renzi, before si Renzi. Si Kuya Noren. Yun. Siya yung tumawag sa akin, Je na lang pangalan mo kasi Jom Ephraim ka eh. So, yung J tapos yung E, Je. Sabi ko, mas better. Mas gusto ko yun. Sabi ko, thumbs up. Double thumbs up ako doon. Wala na intro. Je ako si Je. Tapos doon na yung na-receive ko. Para kasi Abraham, tapos naging Abraham naging Abraham. Abraham, yan. Pero tao yung nag-plate name ko. Hindi si Lord. So, yun. Actually, ngayon, paano ko ba sasabihin? Wala kasi akong ministry eh. But kung ako ang tatanungin, ang heart ko is nasa mission field. Gusto kong nagre-reach out ng mga lost souls, na makipag-usap sa mga tao, ganyan. Pero dati mahihain ako eh. Pero kailan yan? Nang bata, nang baby ka pa? Hindi. So, baliw ka. Siguro nung nung mga teenager ako, yun, mahihain ako nun. Gusto ko nasa loob lang ako ng church, hindi ako kumakausap ng Tapos, nung naunawaan ko yung calling ng Lord at yung totoong lakad ng Christianity na dapat God is expecting us to reach other people, parang to win other people, to preach the gospel, ganun. Sabi ko, doon ako nag-decide na sabi ko kay Lord, gusto kong lumabas, gusto kong mag-disciple, gusto kong mag-reach out ng ibang tao, especially the youth. Sabi ko, yun yung heart ko. Kaya kung ako tatanungin,
mission. Actually, wala akong ministry dito sa church natin. Pero meron akong hinahawakang cell group. Yeah, sa ibang bansa. Online kami. Yan, ako yung isang naghahawak doon. Actually, dalawa kami. Yung isa nasa Hungary pa rin. Ako umuwi na dito sa Pinas. Pero tiga Hungary yung mga sinasel grupan namin. Ayun, nakaka-bless lang kasi nakikita namin paano nag-grow yung mga tao doon. At pag nakita ng isang Kristiyano yung growth nung inaalagaan mo, very rewarding and life-changing. Kaya mas lalo kang may inspire na mas lalong mag-share ng gospel para kay Lord. And speaking of Hungary, paano ka nagkaroon ng ministry doon? Background? Actually, biglaan yun eh. Before that, dapat talaga kasabay ko yung kuya ko last year, 2023 if I'm not mistaken. Kasabay ko na. Kaso nagkaroon kami na family problem. Nag-away-away kami dito. So lumayas ako. Lakas ng loob no? Lumayas. Dapat matandaan yun Lumayas ako. Nagpunta ako sa Manila. Almost 3 months ata akong di umuwi nun. Dito. Tapos nagtatrabaho ako nun sa Convoy of Hope. Sa Christian organization siya. Okay. Yun. And then, nung nandun na ako, nagagalit na yung parents ko, pinapauwi na ako, nag-aalala syempre. Nga lang, matigas ako, sabi ko, ayoko, di nyo ako pinapakinggan, puro sakit lang yun na Tapos dun nag-start yung dapat kasama ako na hindi na ako nakasama. So, na-delay ako na yung flight ko. So, after a year, 2024, hindi ko alam, out of nowhere, kasi nasa convoy pa rin ako nun eh. Out of nowhere, in-apply pala ako ng parents ko tsaka ng kuya ko dun sa agency nila. So, sila yung nagplano nun? Yeah. Kaya nagulat na lang ako kasi, eto yun eh. Ang galing din ng timing ng Lord. Sobra ako na-amaze sa timing ng Lord dito eh. Kasi nung wala ako doon, nung nasa convoy, nung kaka-resign ko lang sa convoy, sabi ko mag-full-time ulit ako dito. During that time, deacon pa ako ng church, tapos ako yung head ng mission. Naalala mo yun? Tapos may nag-invite sa akin, pinagpaalam ako kay Pastora Jo. Pinagpaalam nila ako na pwede mag-speak ako sa... dito yan sa Assumption. Yeah. Ayan. Sa youth camp nila. So, yun. So, maganda yung flow ng Lord. Talagang, maganda. Basta maganda, puspusan, ganyan. Tapos, pauwi na ako nung nagdadrive ako noon. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung anong plano mo, pero let me know. Sabi ko, gusto ko ring malaman kung anong plano mo. Ganyan. Tapos mamaya-maya habang nagdadrive ako, may tumawag sa akin. Pagsagot ko, yung agency pala, yung coordinator ng namin, no manager ng agency. Sabi niya, kailan ka available? Kala ko kailan ka available? Interview mo na bukas. So, hindi mo alam to? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Honestly, yung totally, ako nun, nagulat na shock ako nun. Kasi, buti hindi mo minura kasi baka kala mo kala ko nga scam. Sabi ko, totoo ba? Wala naman ako ina-applyan na. Sabi, na-send yung mo dito, resume mo, ikaw si Jom F. from Bunsol, ganyan. May interview ka pa Hungary. Sabi niya, sabihin mo sa akin kung interesado ka o hindi para mapalitan ko. Sabi ko, sige, ako. During that time kasi nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, wala akong trabaho, wala akong so hindi ako makakatulong sa family ko, sa parents ko. So nag-aalala ako noon. Sakto yung timing kasi kakatapos ko lang mag-preach noon at sobrang na-bless ako noon at na-bless din yung ibang tao. Kaya nung prayer ko na parang instant answered prayer siya sa akin na okay, naghanap ka ng trabaho, ito yung trabaho. Yan. Tapos nung paglipad ko sa Hungary, syempre medyo kinikilala mo pa yung mga tao. May part pa na nadapa ako doon pero binangon ako ng Lord. Tapos doon kami nakapagbuo ng cell group ng Bible study. Tapos yun, doon siya nag-grow. Ganun siya. Saka nasabi mo rin walang doon masyadong... Yeah. Actually, yun din ang akala ko sa Europe. Kala ko pagdating ko sa Europe, maraming church. Marami akong mapupuntahang church. Marami naman, kaso. Yeah. Madami, kaso aaralin mo muna yung language nila. Kung English church yung hinanap mo, bihira. Kasi hirap. Hindi sila magaling sa English. Parang talagang... Hindi nila second language. Yeah. Talagang inaano nila yung mother tongue nila, which is Magyar, if I'm not mistaken, Hungary language.
sabi ko nung una, sabi ko hindi ko maintindihan. Tapos hanggang sa in-invite nga ako ng kuya ko sa sinisimbahan nila, English, Magyar, tapos may English, tinatranslate sa English para maintindihan ng iba. So yun, sabi ko, ang sarap naman ng ano. Doon, ang dami kong realization sa church na yun, ang daming tinuro sa akin ng Lord na talagang binaon ko hanggang sa pag-uwi ko dito until now. Ayun, very life-changing siya sa akin. Yay. Yes. Yes. Yeah. So yun, pero sa sa Hungary, sa Europe, kasi pagkatapos sa Hungary, tumalon ako sa sa Finland. Gumanon lang ako. Finland na. Finland na. Tapos nung pagtalon ko sa Finland, doon ako mas lalong sinubok ng Lord, kasi as in wala kaming nahanapan na church doon, kasi nandun yung father ko, tapos yung kaming dalawa ng kuya ko sumama na doon. Wala talaga kaming makikitang church. Meron man, talagang language lang nila, Finnish language. Tapos more on Catholic church pa. Naghahanap ako ng born again. Sabi ko, Lord, walang born again church. Kaya ginawa ko nun every Sunday, talagang sinubok yung faith ko nun eh. Kasi every Sunday, wala akong masimbahan. Nag-online ako. Kung hindi ako nag-online o nakikinig ng preaching sa YouTube, devotion talaga. Talagang dami kong inaral nun. Ang daming tinuro din sa akin ng Lord. Yun. Saya, no? Saya. Saya. Ano yan? Medyo narinig ko na yung iba doon. Sinashare niya lang sa iba, sa mga nanonood. Mm-hmm. Ayun. Yay! So ikaw, di ba youth leader ka? So what's ano yung pinaka main challenge sa'yo? Saan ka yung pinaka nahihirapan ka? Or parang pinaka na-challenge ka as a youth leader? Nahihirapan ako kay name drop. Specific mo na Nangalanan na. Sige. Sino ba yan? Ng Malayhans. Hindi. Hindi naman pinakamahirap. Siguro mahirap pagdating sa Siyempre, hindi naman lahat ng youth kaya mong i-please. Yeah. Yun. At hindi naman ikaw ang makakapagbago sa kanila. Yes. Si Lord pa rin. So, isa yun parang sa burden ko, lalo nung nag-start ako mag-lead ng youth. Siyempre, ang parang burden ko nun, paano ko ba sila mababago? Yun yung nasa isip ko nun. Tapos yun, pinamalay ni Lord na hindi ikaw yung magbabago sa kanila. It's not your job. Parang gano'n, yeah. Ang job ko lang ay to lead them. To lead. To teach them, to guide them. Si Lord talaga yung magbabago. And ano pa ba? Siguro, naging mahirap siya kasi, yung term ko, nung ako na yung nag-lead, ina rin yung time na nagkaroon na ng pandemic, tapos biglang nagkaroon na ng pasukan. At naging, busy na lahat. Busy na lahat. So, hindi siya, parang unlike siya nung pandemic na sobrang active ng youth nun kasi wala ka nang ibang pupuntahan eh. Hindi ka pwede masyadong lumabas. Ka lang talaga, church. Tapos syempre ang mga kabataan nun sobrang on fire. Pag-attend ng gawain. Kasi syempre ayun lang yung parang yun lang yung circle mo talaga during pandemic eh. So nung term ko na, sakto naman naging maluwag na yung hindi maluwag na. Wala nang pwede nang lumabas. At pwede na ring pumasok ng school. Maggala-gala. Syempre, kapag napasok na silang school, meron na silang mga iba't ibang agenda. Magkakaroon na rin ng iba't ibang kaibigan dahil sa mga classmate. Ayun, naging busy and medyo naglailo yung attendance, yung number ng kabataan na umattend ng gawain. Yun yung mga isa sa mga naging struggle ng paglilid ko. Hanggang ngayon naman, hindi pa sobrang consistent na maayos na. Pero syempre nilalaban pa rin sa prayer. Yes. So ano yung mostly na ginagawa mo para ano bang tamang term? Para mahikayat ulit yung youth o yung para bumalik yung sigla nila sa despite sa dami ng ginagawa nila. May ginagawa ka ba? Chinachat ko sila tapos yung sabi ko, pag di ka pumunta, uputusan kita. Pwede ba hindi ito? Hindi ba tayo makakancel dito?
ban agad tayo. Biro lang po yun. Di, syempre, ayun, minsan, sinachat, tas, ina-encourage na, syempre, kinakamusta muna, sa encourage na, attend ka ng, minsan, kapag lalo hindi naka-attend ng, Sunday service, Yeah. yun, before, syempre, sa mga gawain ng youth, doon ko muna sila, inihikayat umattend ulit, at ganang, church service, kita tayo Sunday, yun. Tas ano pa ba? Ano yung tanong mo? Paano ko... Ano yung ginagawa mo para ma-inspire ulit sila o mahikayat ulit sila na umaten? Yun lang. Yay! Wala pa ako may ibang maisip pero feeling ko meron pang iba. Pero yun yung pinaka basic na ginagawa ko. Kasi hindi naman siya hindi lang naman dito nangyayari yan. So majority naman ng church naniniwala ko merong ganong struggle din na lalo na kapag ang kabataan ay mga nandun sa stage ng mapupusok. Yan. 'Di ba? Yan. Diba yung mga mapupusok Hindi kuya, God's will na to Ay, tigilan mo ako, 19 years old ka pa lang. God's will daw, no? Oo, God's will. Kung yung mga kuya mo, single pa rin, tapos ikaw may God's will na. Dapat hintayin nyo muna kami. Yun. Hintayin nyo magka-girlfriend yung mga kuya at ating yung nagtatrabaho. Yan. Bago kayo, God's will. Yung mga God's will, tapos later on, nag-break, God's will daw. Sarap, di ba? Sarap kaltaan. Para may pinangugutan na yun. Nagpapadala sa emosyon. Hindi. But mostly, ganyan, marami naman yan sa ibang church din na pag dumaan talaga ang era ng kabataan na mapusok, lalo na kapag may nakitang tumibok yung puso nila. Yan. So yun, talagang Cut cut guys. Nangyari? Kasi tumibok yung puso Kaya mag-alala guys, yung ganito, hindi ko ikakat to. Pagdating sa editing. So may kita niyo akong nag-aayos. Ayan. Naku. So baka mayroon naman sa inyong convictin ng Lord. Huwag kayo mag-alala guys. First pod. Yeah. So, ayun. Hindi pala ako naririnig. Ayan. Siyempre, medyo nangangapa tayo pagdating sa sa setup. So, katulad ng sinasabi ko, kuya, dumadaan normal yon, dumadaan sa yung mga kabataan na gano'n. At madalas talaga mawawala sila sa church. But it doesn't mean, kasi marami akong nakikilalang mga youth leaders sa ibang church din na sinisisi nila yung sarili nila na I am not worthy, I'm not good enough, I'm not a good leader, ganyan-ganyan. Always remember na kapag dumadaan yung kabataan sa mga ganun, it's not your fault. Kasi choice naman din nila yun You did your part, you give them an advice, you warn them na this is not the right time, ganyan-ganyan, you did your part. Pero pag pinili pa rin nila yun, it's not your fault na na hindi ka nagkulang doon. Para sa akin hindi ko alam sa inyo kung anong perspective. Pero para sa akin, hindi ka nagkulang doon. Kasi you did your part para kay Lord. Siyempre, pag inano mo sila, huwag mo naman bitawan sa prayer din. Kasi kung hindi mo na sila makuha sa mga advice mo, hindi mo na sila makuha sa mga usapan, ang tanging pangahawakan mo na lang sa kanila is prayer. Yun ang wag mong bibitawan sa kanila. Kasi pag yun ang binitawan mo, yung panalangin mo para sa mga kabataan na yun, dun mag-uumpisa yung backsliding nila. Dun sila mas lalong matatang, ay wala naman palang pake sa akin yung leader ko so gagawin ko na lang to. So ganun yung mga So syempre parang maging burden mo na. Paano kung wala nang ibang nananalangin sa kanila? Paano kung ikaw na lang? Tapos ikaw bibitaw ka pang manalangin sa kanila? Di wala na talaga. Parang sinabi mo, sige, dyan ka na kay Satanas. Yun. Diyan ka na. Total, matigas ang ulo mo. Tayo ka sarili mong kingdom. Hindi, pero honestly, we show them love. Katulad nung paano pinakita ng Lord yung love niya sa atin. And due time naman, naniniwala ako kasi lahat ng advice mo, lahat ng sinasabi mo sa kanila, in due time, marirealize din nila yan. Kasi meron akong isang kabataan na kilala. Nagkaroon siya ng karelasyon sa ka-churchmate niya. Ngayon, lahat kami, leader pa ako nito
lahat kaming mga leader, kinausap siya. Mm. So, ganyan, in-advisean yung relasyon nila, in-advisean namin. Hindi namin kung talaga masaya kayo dyan at decidido kayo dyan, go nyo. Pero kung hindi ito yung will ng Lord, mag-isip kayo. Yun yung inaano namin. So, nakailang kausap kami sa nila, more than 10 times if I'm not mistaken. Lalo na ako, lagi kong inire-reach out. Hanggang sa talagang to the point na hindi na talaga sila nakinig. Hindi na nila pinakinggan at inaway na nila ang leader. Yan. So kami, dahil yun na yung response nila, okay, hands up na kami. We did our part, we did our best para abutin kayo, pero that's your choice. Now, nung lumipas yung mga taon, naghiwalay sila. At yung girl lumalapit sa akin, sabi niya, "Kuya, tama yung mga sinabi mo dati." Sabi niya, ngayon ko lang nare-realize na dapat pala pinakinggan ko yung sinasabi mo noon. Sinasabi ninyo noon. Kasi doon siya nagkaroon ng realization na mali yung ginawa nila. Mali yung hindi tama yung wala sa plano ng Lord. Now, doon niya tinama yung mga pagkakamali niya. Yun. Kaya ang point ko dito, wag as a leader ng kabataan, wag kang mapapagod o wag tayong mapapagod na abutin at magbigay ng advice sa kanila. Now, but kung yun talaga yung choice nila at wala ka na magagawa, let it be. Hayaan mo sila doon. But not to the point na isusuko mo rin sila sa prayer. Kasi in due time, yung prayer na yung mag-work at magbibigay sa kanilang ng realization. So yun. Yun yung isang na ko rin kasi naging youth leader din ako, officer. Ganyan. So, ang daming At hindi lang naman dito na-experience sa ibang church din. So, syempre, lalo kung ikaw ay youth leader, masakit syempre sa part mo pa rin. Yeah. Lalo kung itong kabataan na to ay close mo at lagi mong pinagsasabihan, pero kapag dumating sila sa time na ganon, yung talagang nagkamali sila sa mga decision nila, malulungkot ka talaga para sa kanila. Yeah. Yun yung burden mo sa kanila. Yes. Yun yung patunay na mahal at mahalaga sila sa'yo. And exactly. Ayun. Tsaka walang leader na natutuwa na yung nasasakupan niya, nadadapa, nag-stumble. Walang leader na gano'n. Kung gano'n kang leader, sorry for the word, pero wala kang kwentang leader. Parang gano'n siya. Except kay ayan, hindi pinasabi. Hindi pinasabi. Parang sinakal ka ni Lord. Sige, tuloy mo. Sorry, Lord. Mahal ko yun, kahit gano'n yun. Sino ba yun? Meron ba? Hindi ko alam eh. Di, wala yun. Ano lang yun? Joke lang yun. Joke lang yun. So, yun lang naman yung sa akin. Magandang opportunity yan eh. One of my dream dati is maging head leader dati ng kabataan. Gusto kong i-lead ang kabataan sa, alam mo yun, yung tamang path na binigay sa kanila ng Lord. Kasi tignan mo bigyan kitang trivia. Alam mo ba from Old Testament to New Testament ng mga character sa Bible, almost 80% ng character sa Bible ang hindi natapos yung path o yung journey na binigay sa kanila ni Lord. And only 20% yung nakatapos lang. Diba ang sakit? As a Christian, parang ang sakit naman nun. From Old Testament to New Testament, take note very bold yung miracle ng Lord sa kanila. And yet, nagawa nilang mag-stumble. Hindi nila tinapos. Yun yung masakit. Kaya patunay lang yun na yung mga character sa Bible, hindi sila nandun dahil magaling sila. Yeah. At dahil perfect sila. Yes, exactly. Yun, parang talaan siya ng imperfect na tao. Ganon. Pero ginamit pa rin ng Lord. Yes. Yun ang kinaganda kay Lord no? He chose people na imperfect, yung talagang weak, yung talagang walang kakayanan. And yet, yun yung ginamit niya para mag-work mightily. Wala lang, nakaka-amaze lang. Yay! Ayun. Ano ba? Siguro,
konting history lang bakit paano tayo nagsimula or ano ba? Paano natin sinimulan to? Paano dumating sa point na magpa-podcast na tayo? Ayan. Yun, okay. Nakatanda mo ba? Sige. Ako ba muna? Sige, ikaw muna. Kasi yun nga, ang heart ko kasi talaga, Kuya Chard, is to reach out young people, especially the next generation. Sa Bible, very important kung paano inaalagaan yung next generation. Kasi kapag hindi mo inalagaan yung next generation, pagdating ng future, bagsak ang generation na yon. For example, si Moses, nung inalagaan niya si Joshua, gumanda yung generation nila kasi nakapasok sila sa promised land. Si Joshua nag-alaga rin. Kaso yung mga inalagaan niya, hindi na nag-alaga. Kaya nangyari sa Israel nun, bumagsak. Nasakop sila. Same thing sa generation natin ngayon. Kapag hindi ka marunong umalaga o umabot sa next generation mo, parang sinasabi mo na pabayaan mo na yung next generation. Wala namang magandang mararating yan. Parang ganon. Kaso hindi yun yung heart ng Lord eh. That's why we decided or na-inspire ako na magandang platform yung podcast para mag-inspire ng ibang tao, ng other people. Ayun, for me, one of my goal here is to inspire other people para alam nila yung path na tinitake nila as a Christian at magkaroon sila ng reflection sa mga nangyari. Ano na bang estado ko? Ano na bang status ko sa harapan ng Lord? Ano na ba yung identity ko sa harapan ng Lord? Ganun, para hindi pagdating ng future, hindi ka suntok sa buwan na Kristiyano. Parang ganon. Parang hindi ka basta-basta papasok sa ministry kasi cool dito. Kasi may mga ganon, tama. So yun. So one of my prayer and dream that this podcast will inspire other people para mag-serve lalo kay Lord, makilala lalo si Lord, and maging tama yung path na tinitake natin as a Christian. Kasi we are Christ ambassadors right? So yun. Ikaw, Kuya Chard. Siguro history. History, no? Kailan lang history kagad? Hindi, parang konting background lang paano nagsimula. Kailan ba to? Parang last month. Last month to. Yeah. Ito ba yung pag-uwi ko? 2 days pa lang. So, Sunday kayo umuwi. Tuesday tayo nagkita. Yun. Tuesday pa yun? Tuesday pa yun. Talaga. Tuesday, yung pangalawang araw ng pag-uwi mo dito. After mo. Pag-uwi mo dito. Nag-usap tayo, nandiyan tayo sa labas. Sa labas ng bahay niyo. Tapos, nakaupo tayo sa motor. Yes. Tag-isang motor. Ayun, tapos yun. Ikaw ata nung nagbanggit, no, ng gusto mong gumawa ng podcast. Yan. Siyempre, nasa isip ko na rin yung mga ganun. Siyempre, wala lang kasama. Saka, paano ba? Siguro mahilig lang rin ako makinig ng podcast. Tapos, talaga? Sino pinapakinggan mo? Wordly. Joke lang. Hindi, sige. May Christian podcast rin. Pampalubag. Pampalubag. And Black Shirt. Yan. Black Shirt? Black Shirt Crew. Pangalan ng Crew. podcast nila. Okay. Ang Asia Pacific Media. Ayun. Nice. Tapos, syempre, na-inspire ako na, syempre, kung ikaw ay videographer din, parang align din siya doon. Yeah. So, ayun. Kaya, pinush namin. Syempre, pares rin namin, parang nagtagpo tayo sa gitna. Tapos, kala ko may drawing lang to eh. Kasi, di ba may mga ganun, gusto kong gumawa niya. Gusto ko rin yan. Tapos hanggang wala, drawing na lang yun. Puro amba, parang gano'n na. Bumili na ng gamit. Sineryoso. Kaya sabi ko, Chard, pag hindi mo talaga tinuloy ito, babato kasi itong mga gamit na to. Tinanong mo rin ako noon, ano bang kailangan para magsimula? Sabi ko, kailangan ng pinakauna talaga gamit. Yan. Kaya yun yung binili. Ito. Yan, bago yan. Ito, mic na yan. Ito matagal na yun. Tapos, meron akong isang camera. Ayan. At meron siyang sariling camera na best niya sa Hungary dito. Sa Hungary, yun. Fresh from Hungary. Yun. Fresh from Hungary. Tapos, syempre, pares kami may camera. So, Sabi ko, why not ituloy na talaga, di ba? Ito na, nandito na eh. Bibili na lang, onting equipment na lang eh. May mic na tayo eh. Mapupush na yan. Tapos, ayun, may laptop.
Tapos yung ibang equipment, meron na talaga kami yan. Yeah. At yun. Actually, natatandaan ko, kung di ako nagkakamali, nasa Finland pa lang ako. Chinachat na kita. Sabi ko, Chard, pag uwi ko, podcast tayo. Di ko lang natandaan. Siguro. Yan. Siguro nung time na yun, parang sakay-sakay ka lang. Sige, sige. Para pag tropa yun, tara, swimming tayo, sige. Sige. Pero hanggang wala naman talagang intention sumama. Ganun. Siguro ganun. Pero nung nasa Finland pa kasi ako nun, sabi ko, sarap pag-podcast. Sabi ko, pag uwi ko, gusto ko mag-podcast. So yun, hanggang sa sabi ko wala naman akong ibang pwedeng makita dito na pwede kong makasama kundi ikaw. Sabi ko, sisigura parang ako talaga. Parang napilitan ka ba dun parang no choice ka na. Hindi, kasi iniisip ko kasi talaga. Kasi iba, masyado nang busy. Ganyan. Tapos, sabi ko, pwede ko rin magamit si Richard. Yan. Sabi ko na sa wakas. Yun talaga yun. Hindi, sabi ko, magandang opportunity rin to kasi youth leader ka. Sabi ko, yung knowledge mo as a youth leader, pwedeng maka-impart sa mga listener natin in the future. Sabi ko, i-grab ko si Chard na makasama sa podcast. Kaya yung kulit ko sa'yo nun, hindi talaga kita tinatanong. Kaya sabi ko, Chard, ano bang kailangan? Mic? Sabi mo mic. Okay, Chard, eto okay ba to? Bili agad. Para sabi ko, hindi na hindi na mag-back out to. Kasi bumili na ako ng gamit. Tapos biglang sabi, ay, alis na ako ng punta na iba bansa. Balik ako hanggang Finland. Ayun. Tapos, ayun. Yay, ito yung first podcast. Tapos yung mga name natin ng podcast. Ayan. Ay, ikaw na nag-isip niya. May mga ibang option. Ang nasa isip ko nga, Holy Tambangan. Oh, yan. So, yun yung isa sa bukod sa equipment, isa sa naging, kailangan natin isipin ay venue. Yeah, yun. Kasi itong venue namin ngayon ay second floor nyo na ginagawa pa hanggang ngayon. So, kung mapansin nyo, ganyan pa yung yan. And, so, pagpasensya nyo na guys. Siguro in the future. Tsaka from time na pinag-usapan natin, nung best natin pinag-usapan yun, saka ngayon, medyo matagal-tagal, mga 3 weeks yun. Kasi wala pa tong Hindi pa sinisimulan. So, wala pa talaga kaming venue. Tapos yun, dahil medyo, hindi pa siya ayos. Pero may pwede ng pwestuhan. Yun. At saka ayaw namin to maging drawing. Yeah. Kaya sinimulan na namin. Siyempre, pag pinatagal pa natin to. Drawing na talaga. Ayoko ng ganun Yeah. Siguro yun yung isang na-realize ko rin na nasa ibang bansa ako. Kasi nung church na pinupuntahan ko, once na nagplano sila, talagang plano. At hindi pwedeng i-drawing yun. Kasi yung ugaling Pinoy kasi yung drawing. Yeah. Diba? Parang sige lang. Ganyan. Siguro yun yung na-adapt ko na para sa akin na good thing na na-adapt ko doon na kapag plano, no matter what happen, tutuloy. Kahit anong mangyari, itutuloy yan. Kaya matagal pa lang pinaplano na nila para kung may mga trabaho, makapag-leave na. Ganon. Kaya sabi ko, lalo na pag sa church kasi yun, napaka-dedicated nila. Sabi ko, sarap naman ng ganong kultura. Yun yung good thing na. Kaya nung sinabi kong gusto kong i-podcast to, gusto kong mag-podcast, gusto kong ituloy, siguro yun yung na-adapt ko. Kaya kahit anong mangyari, tutuloy ko to, ganun. Sabi ko nga, nasa isip ko nga kung hindi ka gagrab, sabi ko magsosolo talaga ako. Kasi gusto ko talagang podcast. So, kaya mo sino yung inspiration mo? Na-inspire kay si Gian. Yan. Gian, baka naman, makakolab ka. Ayan. Gian. Ayun. Christian podcast din siya, ganun. Tapos, natutuwa ako kasi, parang kinikilig ka. Hindi. Hindi kasi natatawa ako sa mga niya. Tapos nakaka-entertaining, very entertaining siya, ganun. Tapos, kuhang-kuha niya yung ng mga generation na ngayon. Parang yung likot ng generation na, parang ano bang perfect term? Yung kulit ba ng kapusukan ng generation ngayon. Diba solo
podcaster siya. Podcaster, yun may tamang term. Yeah. May in-invite ba siya o talagang May in-invite siya. meron din. Base doon sa nakikita ko sa yung mga post niya. So yan. Gian, baka naman. pag medyo na umayos-ayos na yung ating Oo. venue, pwede na tayo mag-invite. Oo. Sa ngayon, Sa ngayon, ano muna. Yay! hey, ano ba? Tapos, yun lang yung ano mo sa youth ngayon. Struggle mo sa youth. Ay, may curious lang ako. Kasi Sige. 'di ba may hindi lahat ng youth ikaw yung matanda. May mga youth na mas matanda sa iyo. Yes. Paano mo nagigain yung respect nila nila. sa iyo o yung pagpapasakop nila sa iyo? Nagpapasako pa sila. Joke lang. Yan Joke lang, guys. Joke lang. Name drop ko ba? Paano ba? Siguro sa ngayon, wala pa kasing for young adult yung dati kasi meron Yeah. for young adult or pro yung tawag natin. Ngayon kasi wala, so sama-sama mga Sama-sama. 20 plus yung bracket, tapos 20 above. So, yun din yung struggle din yun kasi yung mga topic or mga gawain na dapat pang Adult na is young professional na. hindi na cater sa kanila kasi yung burden ko kasi nasa ano pa eh. Nasa ano bang term? Ano bang term niya dati? Young adult. Hindi. Yung mas Teen. nasa teens. Sa teens. Parang nandun pa yung burden ko. Pero syempre, di nawawala sa isip ko yung mga Sa young mga pro. kasi Hindi yung young pro, young lalaki na yun. hindi, naririnig ko rin sa kanila Joke na lang. ayun, kailan ba tayo magkakaroon ng ganitong gawain na para sa hindi naman nakaka-burden siya, good burden kasi siyempre maganda Sa rin na other point kasi naghahanap sila. naghahanap sila, may gusto silang gutom na para dapat sa kanila. So ayun, and workout pa rin naman at pinag-iisipan kung paano. Charot. At ano yung tanong mo kung paano sila Paano mo nagigain yung pagpapasakop nila sa'yo? pagpapasako? Siguro, ano ba? O nagpapasakop ba sila sa'yo? Nagpapasako. Siguro hindi ko alam kung paano ko ginin. Hindi naman sa hinayaan ko sila. Siguro nagtiwala ako na yung respeto ay Hindi hinihingi. Parang ganon? or syempre as a mas matanda at mas nakakaintindi, parang hindi ko na sila parang hindi ko pinilit na respetuhin niyo ako. Yeah. Parang pinagkatiwalaan ko na lang sa kanila na kahit mas matanda kayo sa akin, alam kong respetuhin niyo ako kasi kumbaga dapat alam niyo na yan. Yan. At ano naman sila? Responsive naman sila sa'yo. Yeah. That's a good thing kung ganon. Kasi may mga ganon din. Anyway, tapos sa media team. Media team ka naman. Yan. May struggle ka rin ba doon? Ano ba? Struggle siguro. Or manpower? Manpower. Ngayon Pasok kasi pwede naman. Dati sinimulan namin. Actually, ito yung pinakauna kong ministry. Media team. Pero hindi, kung magawa ng ganong part sa church natin, wala pang ganong talagang ministry. Kumbaga kung sino yung available. Ano lang naman ang iintindihin dyan yung lyrics, nagli-lyrics, yun lang. Yan. Pero in technical, wala pa. Yung mga PowerPoint. Tapos nagkaroon ng pandemic. Tapos, dahil si Dave, yun, Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo dyan sa Buday. Yun, nasa Buday po siya. At, ayun, siya yung kasama ko sa kagrupo rin kasi sa ESR at saka same passion kami pagdating sa videography, ganun. Okay. Doon kami nagkakatagpo. So, nung naging active kami, during pandemic to parang nagpatulong lang, isa sa tumulong siguro nag-push din si Renzi kasi siya yung head ng music. So, ang music team ay aligned rin doon sa media para siyang ganun. Tapos, ayun, hanggang sa kami na yung tinuruan kami gumamit ng
present ng lyrics. Mhm. Yan, hanggang sa naging, tas pandemic noon, kailangan mag-live. So, ang live stream lang nun dati, phone. Yan. Nasa Kaya phone yun. lang. Tapos True nung kami na phone. yung humawak, nilevel up namin into, yun, camera. Wow. At nandun na rin kasi yung camera ni Kuya Kevin nasa amin eh. Ayun, dun lang rin kami naging magkakilala ni na Kuya Kevin, parang connection, si Lord na lang talaga nag-connect sa amin eh. Mhm. Tapos, yun yung camera na ginagamit namin pang live. Ang setup pa nun, ako yung lyrics presenter sa church, tapos si Dave yung bahala dun sa live. Tapos, ayun, lumipas yung mga taon at naging busy rin kami. Yeah. At saka nagtrabaho rin si Dave before siya nag-Dubai. Mhm. Yun, tapos nung totaling nag-Dubai na siya, yun, wala na rin, hindi, nung simula nagtrabaho siya, wala na rin akong kasama. Solo mo na. Anong time na yun, solo Hindi ko. ko pa sure. Wala pa ata. Mm. Tapos, wala naman ibang iniintindi, yung lyrics lang. Kasi hindi na kami nagla-live nun, tinigil. Tapos, ayun, hanggang sa nag-recruit si Jean, yung sumunod. Tapos si Vince. Mhm. Yan. Pero, ngayon kasi medyo struggle yung manpower dahil busy yung dalawa. Si Jean ay working. Tapos si Vince ay busy rin sa, ayun, pag choreographer kasi siya. Yun, medyo busy. Ngayon din, lalo ngayon, medyo busy siya ngayon. And, ayun, struggle siya kasi hindi lang dahil sa, parang one man eh. Mhm. Dahil part din ako ng music team Mhm. as a drummer. Struggle siya kasi paano kapag ako yung drummer that Mhm. time? Sinong hahawa? Okay. Yun. Lalo ang setup ko, Nagda-drums ko. lalo ang setup ng live stream ko ngayon ay ako pa lang yung May alam. nakakaalam. Hindi ko pa natuturo sa iba. At ayun, yun yung struggle. Mhm. Ang ginagawa ko nun, sinong available dyan? Yan. Sige, upo ka dyan. Click ka ng lyrics. Yan. At yun yung struggle ko sa media na may pagkukulang ako siguro dahil hindi ko masyadong nai-impart sa iba. Mhm. Mahalaga rin yan eh. Kumbaga, parang pagdating sa discipleship din yan, Yeah. na kapag may dinedisciple ka, dapat ang aim mo ay makapag-disciple din. Yun. Ayun. Makapag-impart din ng di ba? May narinig nga ako sabi, tumala na tayo sa discipleship. Yun. Kapag daw yung dinidisciple mo ay hindi nagdi-disciple, yun. Ay, kumbaga hindi mo na fulfill yung pagiging discipler mo. Kasi yung goal nga nun yun eh. Kung Makapag-impart. kunyari marami kang naging disciple, pero lahat ng yun, Walang kahit na-disciple, isa man lang, kahit isa man lang doon ay walang na-disciple, ibig sabihin, heart check Kunyat ka. ka sa akin Oo. pag... De, heart check rin tayo kasi baka mamaya hindi natin nalagaan ng maayos. Baka kasi turo ka lang ng turo. Yun. Yan naman yun. Yun, balik tayo dun sa, yan para siyang ganon, may, ko rin siya, may pagkakamali ko rin sa part na yun. Pero kung papapiliin ka sa, ano yung mas malaki yung heart mo sa ang ministry, pinakamalaking heart mo? Sa youth. Whoa. Sa Hindi convinced. Hindi, nung time kasi na, syempre pinakauna namin ministry, media. Media, tapos, nandun yung heart ko kasi, yun yung, dun ako equip, dun ako ginamit ng Lord. Kung nasan akong, kung saan ako inline, yun. So, talaga, na-enjoy ko yung first ministry ko na yun sa media. Hanggang sa naging, tinawag. Magpastor. Hindi pala tinawag. Kinuha bilang maging youth officer. Si Kuya Romel yung youth leader na. Youth leader na. Parang doon nag-start yung journey ko pagdating sa kabataan hanggang sa lumalim yung burden ko sa kanila. At anong tanong mo kanina? Kung saang mas malaki yung heart mo ng ministry. Sa youth. Sa youth. And yung dadagdag ko? Meron akong nakalimutan ko. Lumipad. Ayun. Yun. Yay. Sa youth.
Nablangko na, guys. Meron kanina Nawala Lumipad, guys. Pangit ng venue. Lumilipad. Wala May kasi bubong. kung may bubong yan, pa yung makukuha mo pa. Okay, wala kasi Ayan. bubong. Open Ayan. area. Ikaw, nabanggit mo naman na ang heart mo ay nasa mission. Yeah. Ayan. Especially, don't get me wrong, mission, pero ang gusto kong i-focus, lahat gusto kong abutin, pero ang pinaka gusto kong i-focus kasi is youth talaga. Youth. Yan. Kasi gusto kong mag-alaga ng next generation. Yan. Ayokong alam mo yun, yung parang iniisip ko kasi pag nawala ako, ang bilis naman. Hindi, pag nawala ako, parang sino yung magtutuloy? Sino yung mag-aalaga ng ulit ng isa pang generation? Kung ang Lord, kaya niya mag-bless ng 10 times ang generation mo, dapat ikaw din kaya mong i-bless yung mga next generation mo. Parang ganun siya sa akin. Tsaka dapat bilang kabataan, dapat talaga isipin natin yung next generation at yung mga magiging kabataan in future, dapat ganun rin yung as a Christian Yeah. Kasi syempre nakakalungkot sa isang church kapag puro matatanda lang. Ibig sabihin lang nun hindi naalagaan yung next generation. Yes, absolutely. Kaya hangga't maraming kabataan kang nakikita sa church, Yeah. pagpasalamat mo yun kasi ang kabataan ng susi ng bayan. Yeah. Charot. Hindi, isa pa siguro sa ko, as a leader, hindi ka dapat nagiging entitled sa mo sa Kasi position, maraming sa ganyan position ba? Oo, hindi porket leader ako, dapat makinig kayo sa akin. I'm the boss. Parang ganon. Kung kaltukan kaya hindi, ang leadership kasi na galing kay Lord is hindi bossy type. Ang leadership na binibuild ng Lord is servanthood. Pero mo si Jesus nga naghugas ng mga pae. Sa sila Peter, ang inaabot talagang yung mahihirap. So ang leadership na binibuild ng Lord, hindi hindi pataasan, kundi pababaan siya. At hindi ka dapat entitled dun sa position mo. Kung ikaw ay youth president, vice president, PRO, or whatsoever. Kasi yung position na yan, naniniwala ko is temporary. Temporary yan. Pero yung iiwan mong memories at yung aral na iiwan mo sa kabataan, yun yung forever. Paano mo tinitreasure yung tinuturo mo sa kanila habang nagpapasakop sila sa'yo. Kasi parang opportunity yan para i-impart mo kung ano yung pagiging good model sa kanila as a Christian. Ngayon, kapag inabuso mo yun, asahan mo yung next generation, yung mga susunod na presidente ng kabataan, aabusuhin din yung posisyon kasi yun yung nakita sa'yo, nag-reflect sa'yo. So, ganun siya. Natuto ka ba? Natuto Actually, para sa'yo to. Hindi joke lang. Ako pala yung guest dito. Akala ko sa ating dalawa to. Kasi since pares tayong youth, yun yung, kumbaga yun yung doon tayo nagkakatagpo. Oo, nagkakatagpo, nagkakaintindi. At saka siguro same heart. May heart ka sa youth, ako may heart sa youth. That's why siguro, nai-inspire tayo para mag-inspire din sa iba. So, ganun siya. Yes. So nga lang, Kuya Chart, sobrang limited ng time natin ngayon. Sarap sana magkwentuhan. Parang gusto pang Kaya nga kung pwede hanggang bukas to Tsatsagayin nyo ba guys kung Hindi, pero honestly, ang sarap sanang pag-usapan. Mas naniniwala ako pag nagtuloy to mas lalalim pa sana yung usapan But nga lang, sadly, we have a very limited time. Yun, Saka, syempre, hindi naman dito natatapos ang Start pa lang naman to di ba? Una pa lang to. This is the first episode. Anong mga aabangan nila sa mga susunod? Ayan, speaking of aabangan, guys, abangan nyo na kasi sa mga susunod na episode namin, meron kaming mga guests. Ayan, hindi lang siya hindi lang kabataan ang ginigas natin. Ayan. Actually, marami rin, mga tatay, mga nanay. Marami yan at naniniwala kasi ako,
ewan ko pero ako kasi nag-e-enjoy ako kausap yung mga matatanda rin. Yan. Yung mga tatay, mga nanay. Kasi ang dami mong learnings na natututunan sa kanila. Ang daming aral na pwede mong gamitin as a leader na pwede mong i-impart sa next generation. And that's why, siguro yun yung isang aabangan nila. Yan. Kung paano magbigay ng advice yung mga tatay, nanay, o yung mga mga talaga naging previous leaders natin sa church o yung ibang tao. Siguro ang daming learnings doon at reminder, naniniwala ko reminder yun para sa atin as a Christian paano lumakad. Yun. Saka syempre ang mga invite muna namin from church namin. Yeah. Yan, pero hindi tayo malilimit doon. Yes. Baka malay natin. Starter lang yan. Malay natin next time. From ibang church. Malay mo, CG yan. Yan. Talagang hindi ko Ayun. Yun. Kaya stay tuned guys kasi sobrang kung paano kami na-excite sana ganun din kayo kasi sobrang daming learnings talaga ako na-overwhelm sa mga learnings. Tsaka syempre hindi matatapos yung mga ganitong tayong dalawa nagkukwentuhan, hindi lang laging may guest. Syempre may mga darating din yung mga episode na ito, may kita nyo kaming dalawa na nagkukwentuhan kami. Yeah. Dahil syempre nabiting kami ngayon, meron pa yan next time. Yeah. Continuation ba? To be continued, parang gano'n. Tsaka kung nagtataka kayo kung ganito ba talaga yung magkwentuhan? Oo. Yeah. Parang natural lang, di ba? Natural lang. Actually, hindi rin namin alam na ganito. Syempre, mga conscious ka at may mga camera. Yeah. Tayo. Pero, yun kung paano kayo magkwentuhan, ganito lang rin. Naalala ko lang, tas natatawa ako kasi iniisip ko, parang paano pag may camera na, parang scripted paano may ginatural magkwentuhan. Pero yung the way na nagfo-flow ngayon, parang wala, it's all natural Bitin pa nga tayo Oo nga Kaya sabi ko, kung talagang pwede lang pahabaan pa Parang mas mahaba pa yung setup. Pag-setup namin ito guys. mas tumagal kami sa pag-setup kaysa sa kasi dalawa lang naman tayo nag-setup Yeah. Kaya yun, stay tuned kayo dyan guys. And I hope na actually ako gusto kong makita yung mga comment nila Ano yung mga naging insight ninyo, ano yung mga natutunan ninyo. We really love to see your comments, to read your comments. So guys, please, kapag naabot nyo tong video na to, nakarating kayo sa ganitong part ng video, mag-comment kayo kung ano yung natutunan nyo, ano yung mga realization ninyo. Para syempre, kung natututo kayo sa amin, gusto rin namin matuto rin kami sa inyo. Parang, oo nga, ang ganda ng comment na to. Kaling mo, parang gano'n. Pwede rin mag-shoutout. Malay mabasa namin yung comment mo. Yeah, diba? Pag pero kung pagpe-pray ka namin pag-bash yan. Charot. Joke lang. Ayun, sana umabot ka. No hate, more love. Sana umabot ka sa part na to. Yes. At marami pang susunod. Sana patuloy niya support. Siyempre, shout out sa aming mga churchmate din. Yes. Yun, alam kong manonood kayo pag di kayo nanonood. Pag di kayo nag-subscribe ko, utos ako. Joke lang. Ayun, shout out sa inyo. Siyempre, ayun lang. Kala may dudugtong. Yay! Favorite Ayun. So again guys, thank you for watching. I hope na natuto kayo at I hope na nagkaroon ng reminder, ng inspiration sa inyo yung mga pinag-uusapan natin ngayon dito. Sana meron din kayo mabaon sa buhay Kristiyano natin. Ayan. And again, stay tuned guys sa mga upcoming videos natin. Leave a comment, subscribe, and like. Yun lang ba kayo, Chard? And again, this is Third Space Podcast. Signing off. Signing off agad. Hindi guys, see you next video. Bye.